Hi guys! Welcome sa Engineered Math Channel. So, ang topic natin ngayon is for differential calculus, which is about limits of trigonometric functions part 3. So, kung hindi nyo pa napapanood yung parts 1 and 2, ililink ko na lang sa description para ma-check nyo muna para meron na kayong idea or background about the topic. So, ito yung mga theorems na dapat nating tandaan when dealing with limits of trigonometric. Okay, so tandaan nyo to. So, nakapag-solve na tayo ng problems hanggang 30 ata. Yes, so last problem natin sa part 2 is problem number 30. So, tuloy lang natin, solve lang tayo ng more problems. Number 31 na tayo. For number 31, limit of sine x over x as x approaches pi over 2. Okay, so check natin. Pwede bang i-direct sub yung pi over 2 sa x? Hindi ba siya mag-yield sa indeterminate or undefined form? So, bale, sine pi over 2 over pi over 2. Which is, hindi yan mag-indeterminate. Kasi ano ba yung sine pi over 2? Diba yung pi over 2 is 90 degree? Times nyo to sa 180 degree over pi. Cancel yung pi. 180 divided by 290. So, ano yung sine ng 90 degree? Diba 1? Positive 1. So, 1 over pi over 2. So, reciprocal, ibig sabihin ng pi over 2, 2 over pi. So, ito yung value ng limit. 2 over pi. Okay, next. Number 32. Limit of tangent of 1 minus cosine x over x as x approaches 0. So, pag dinirect sub nyo yung 0 sa x, di ba magiging ano yan? Bale, tangent ng 1 minus cosine 0 over 0 tan ng 1 minus cosine 0 kasi is 1 over 0. So, tangent ng 0 over 0. So, which is an indeterminate yung 0 over 0. So, hindi pwedeng accept as value. So, ang gagawin natin, i-apply natin yung theorem. 'Di ba? Ano yung theorem natin dun sa taas? Kung meron tayong limit ng 1 minus cosine of f of x over f of x as x approaches a, it is equal to 0 if the limit nung f of x as x approaches a is 0 and f of x is not equal to 0. So, ibig sabihin, dapat dito sa 1 minus cosine x over x, kung ano yung nasa loob ng cosine, which is x, yun yung f of x, meron din dapat kayo sa denominator, f of x. So, same naman agad sila na x, diba? So, pwede natin i-apply direkta yung theorem na to. Right? So, bale, kapag kinuha mo yung limit ng 1 minus cosine x over x as x approaches 0, 0 siya. Right? So, magiging tangent ng 0, and kapag in-evaluate mo yung tangent ng 0, 0. Diba? 0 yung tangent ng 0. So, the value of the limit is 0. Okay, number 33. Limit of cosine of 1 over x as x approaches positive infinity. So, kapag limit naman as x approaches infinity, limits at infinity,
So, naturo ko yan, di ba? Naturo ko na yung limits at infinity. So, ibig sabihin, kapag in-approach ni x dito sa denominator is infinity, di ba pag meron kang power of x sa denominator, limit of 1 over x to the r, as x approaches positive infinity or even negative infinity, yan ay equal sa 0. Naturo ko from the lesson ko before na limits at infinity. So therefore, ano to? Cosine ng, dahil may power of x, particularly 1 to the x lang, 1x to the first lang, di ba? So ang limit ng 1 over x as x approaches positive infinity is 0. Right? So ano yung cosine ng 0? 1. So the value of the limit is 1. Okay, next. Number 34. Limit of cotangent of x as x approaches pi from the right. So ibig sabihin nito, mag-a-approach yung x sa pi through values greater than pi. Ano ba yung pi? 180 degrees yun, di ba? So let's say 180.0000001 degree. Ganon. Okay. Pag dinirect sub mo yung yung pi sa cotangent, pwede ba? Kasi by definition, ang cotangent, by identity, trigonometric identity, ang cotangent is cosine x over sine x. Okay, so palitan natin yung cotangent as cosine x over sine x. Kapag dinirect sub mo yung pi sa x, magiging ano yan? Cosine pi over sine pi. Etong cosine pi, negative 1 yan, di ba? Pero etong sine pi is 0. 0, di ba? So, anong meron tayo? Undefined expression. Constant yung numerator, tapos 0 yung denominator. Actually, hindi siya talaga 0, Dahil limit tayo, approaching lang siya sa 0. So, pero kailangan nating malaman, approaching ba siya sa 0 through positive or negative values para ma-apply natin yung infinite limits. So, di ba naturo ko to yung infinite limits kapag constant yung numerator tapos yung denominator is nag-a-approach sa 0, automatic infinite limits yon. Pero anong sign? Positive infinity or negative infinity? So, i-identify natin kung approaching yung 0 through positive or negative values ba. Kasi, approaching tayo sa pi through values greater than pi. So, kung i-drawing nyo yung graph ng ng sign, so, di ba ganyan? 1, negative 1. So, ito yung pi over 2. Ito yung pi. So, dahil ang pag-approach natin dito sa pi is pag ganito, right? Kasi right-hand limit, positive sign. So, paano ina-approach or sa anong mga values nag-a-approach yung sign kapag yung pi is nag-a-approach, kapag yung x is nag-a-approach sa pi through values greater than pi. So, base sa graph, nasa negative, di ba? Negative y-axis na siya y tsaka x. So, approaching 0 siya through values na negative. Okay? So, therefore, approaching 0 tayo through negative values. Ayan. So, pwede na nating ma-identify kung positive or negative infinity ba to. Check nyo by rule for division of integers. Negative divided by negative. Positive. Okay? So, therefore, the answer is positive infinity. So, infinite limit. Okay, next. Number 35. Limit of 4x cosine 2x cosecant 3x.
as x approaches 0. So, pwede bang i-direct sub dyan yung yung 0? So, gawin nyo muna tong yung cosecant 3x, gawin nyo munang reciprocal identity. So, magiging limit ng 4x cosine 2x over sine 3x. Kasi nga, reciprocal identity, cosecant 3x is equal sa 1 over sine 3x. So, pag dinirect sub nyo yung 0 sa mga x, magi-indeterminate yan. Okay? Kasi dito may 0 ka. Tapos, sine of 3 times 0, sine 0, 0. So, hindi pwedeng direct sub. So, gagamitan natin ng theorem. Ano yung theorem kapag meron kayong sine sa denominator or numerator? Di ba kapag meron tayong limit ng sine of f of x over f of x as x approaches a, that's equal to 1, or pwede nyong baliktarin, reciprocal niyan is magiging limit ng f of x over sine f of x as x approaches a is 1 ulit. So, ang gagawin natin, magmamanipulate tayo para mapalabas natin yung ganitong form. Kasi nasa baba yung sine eh. Right? So, di ba meron tayong sine 3x sa denominator? Sige, wag ko. Sulat ko na lang ng bago. So, dahil meron tayong sine 3x sa denominator, para ma-follow natin yung ganitong format, ano ba yung f of x? Yung nasa loob ng sine na function, 3x. So, dapat meron din siya sa numerator, 3x, para may f of x din siya na 3x. Okay? Pero, hindi nyo pwedeng i-multiply lang basta-basta yung 3x ha. Kailangan i-undo. Babawiin nyo siya sa pag-divide ng 3x or pag-multiply ng 1 over 3x. Parang kinancel nyo lang, di ba? Equal lang yun sa 1. So, ano yung natira? Kopyahin nyo lang yung natira. Ito yung 4x cosine 2x sa numerator. So, 4x times cosine 2x. So, pwede nyo ngayong i-distribute yung limit as a product. So, ito isang limit times ito isang limit. By property ng limit, pwede yan. Kung meron kang limit ng f of x times g of x as x approaches a, pwede mong gawing limit ng f of x as x approaches a times limit ng g of x as x approaches a. Okay? So, yan yung gagawin natin. Ito, gagawin ko siyang isang limit. So, limit ng 3x over sine 3x as x approaches. So, this is not a, sorry. This is 0. Times limit neto. Pag-isign ko isang expression, 4x cosine 2x bale over 3x as x approaches 0. So, ito, pag kinuha mo na yung limit niyan, by theorem nga na to is 1. Okay? So, 1 na yung value ng limit. Ito, pwede pa natin itong i-simplify. Cancel yung, yung x. So, magiging na lang. 4 cosine 2x over 3. Pwede nyo na bang i-direct sub dito yung 0? Yes, kasi hindi na yun mag-i-indeterminate. So, para makuha yung limit nito, direct nyo lang substitute yung 0 sa x. So, 4 cosine 2 times 0 over 3. So, bali 1 times 4, kasi yung cosine 2 times 0 is cosine 0 pa rin, or 4 times cosine 0 is 1 over 3. So, therefore, 4/3 ang sagot. Okay? Problem number 36 na tayo. For problem number 36, what if limit of 1 minus cosine 5x plus tan 3x over sine 2x as x approaches 0 from the left?
So, kahit from the left to or from the right, mag-a-apply pa rin yung mga theorems, ha? So, ang gagawin natin is, pag kasi tinry nyong i-plug in tong 0 sa mga x, mag-i-indeterminate yan, di ba? So, applyan natin ng theorem. Okay? Ang gagawin natin, eto, di ba meron tayong sin 2x sa denominator. Sige, so hiwalay ko siya. Limit ng, bale, over sin 2x. Ano yung kailangan nating value sa numerator para ma-apply natin to yung kanina? So, nasa baba yung sin. Tapos, kailangan para ma-apply to, yung nasa loob ng sin na function, f of x, which is 2x, dapat makopya nyo sa numerator. Diba? So, 2x din dapat. Yan. Pero, ibabalance nyo yung 2x na minultiply sa numerator. Kailangan magdi-divide ka ng magdi-divide ka rin ng 2x or magmumultiply ka ng 1 over 2x. Okay? As x approaches 0. Yan. So, kokopyahin natin ngayon, aside kasi sa sin 2x, may numerator ka pa. Ito, kopyahin nyo 1 minus cos sin 5x plus tan 3x. So, itong tan, gawin na natin in terms of sine and cosine. By ratio identity, it is equal to sine 3x over cosine 3x. Right? So, pwede natin ngayong ito i-distribute ko dito. Distribute ko tong 2x dito as a quantity kasi a-applyan natin to ng limit theorems. Tapos dito din. So, magiging limit ng 2x over sine 2x as x approaches 0 from the left times 1 over cosine 5x over 2x. So, ito, ginawa kong isang quantity, plus sine 3x over 2x times cosine 3x. Yan. So, dito, para ma-apply naman natin yung limit theorem na yung kanina din, ano yung limit theorem doon? Ito. So, dapat, yung nasa loob ngayon nung cosine 5x na, cosine f of x na function, yung nasa loob, nung cosine na function na f of x, di ba sa given is 5x, dapat makopya natin sa denominator. So, hindi siya 5x at 2x. So, ang gagawin natin, sige, copy ko na lang to. Mumultiply ako. Alisin ko muna to, or magdi-divide dapat pala. Magdi-divide ng 5x sa denominator, right? Para makopya nyo tong form na to. Pero, ibabalance natin yan. Nag-divide kasi tayo this time ng 5x. So, para ma-undo, pag-multiply kayo ng 5x. Okay? 5x over 1 or 5x.
Tapos itong originally na nasa denominator niya na 2x, kakopyahin nyo pa rin ng as 1 over 2x. Yan. Tapos dito naman, so sa second term plus. So, di ba, meron tayong sin 3x sa numerator. So, para ma-apply yung theorem, so pag nasa numerator yung sin x, pwede rin namang i-apply itong theorem na to. Yan. So, ang gagawin natin, kailangan magkakaroon ka sa denominator nung same function sa loob ng sin na 3x. So, magdi-divide ako ng 3x. Pero, ibabalance mo yung dinivide mo na 3x by multiplying din 3x. 3x over 1 or 3x. Okay? Tapos, yung natira, ito, yung 1 over 2x cosine 3x, kopyahin nyo lang. So, times 1 over 2x cosine 3x. Yan. So, sige. Distribute na natin yung mga limits. So, distribute natin na sa product, So, limit ng 2x over sine 2x as x approaches 0 from the left times, so, i-distribute nyo yung limit sa loob nito na nasa bracket. Bale, limit ng 1 minus cosine 5x over 5x as x approaches 0 from the left. Ito, tapos ito, times the limit nito, limit ng, so simplify na natin, 5x over 2x, cancel yung x, 5 halves na lang. As x approaches 0 from the left. Tapos dito rin, didistribute natin yung limit. So, bale, plus limit ng sin 3x over 3x, ito muna, as x approaches 0 from the left, then times, ito naman, as one term or one expression, limit ng, sige, simplify na natin, cancel yung x, limit ng 3 over 2 cosine 3x as x approaches 0 from the left. So, saka natin i-apply yung mga limit theorem. So, ito, anong limit nito? 1 times the quantity. Ito, anong limit nito? 0. 0 times, ito constant, 5 halves. Ang limit ng any constant, kahit ano pang i-approach na value ni x, is that same constant. So, 5 halves pa rin. Plus, ito anong limit nito? By the theorem, it is 1, right? Times, ito, limit ng 3 over 2 cosine 3x. Pwede nyo bang i-direct sub yung 0? Yes, kasi hindi na yan mag-i-indeterminate. So, 3 over 2 cosine 3 times 0. So, simplify na lang natin. So, ito, 1 na lang yan. Huwag na isulat. Ito, magiging 0 times 5 halves 0 plus 1 times 3 over 2. Cosine 3 times 0 is cosine 0 or 1. So, anong magiging final answer? 0 plus 1 times 3 over 2 times 1. Ito, wala na siya. So, 1 times 3 halves na lang or 3 halves. So, the value of the limit is 3 halves. Okay, number 36. Next, number 37. What if limit of tan cubed 3x over 3x cubed as x approaches 0? Yan. So, mag-i-indeterminate yan, di ba? Pag dinirect sub nyo yung 0. So, mag-aano tayo? Manipulate. Una, gawin nyo munang in terms of sine and cosine si tangent by identity. So, di ba yung tangent ay equal siya sa sine 3x. Tan 3x is equal sa sine 3x over cosine 3x quantity to the third. Kasi naka-cube si tangent. All over 3x cubed.
as x approaches 0. So, pwede nyo lang i-distribute na agad tong exponent niya na cube. So, magiging ano na siya, sine cube 3x over cosine cube 3x. Yan. Tapos, i-divide natin, bale, numerator, copy, sine cube 3x over cosine cube 3x times the reciprocal nung denominator na 3x cube over 1. May denominator siya na invisible 1. So, anong reciprocal neto? 1 over 3x cube. Limit as x approaches 0. So, magiging limit ng sine cube 3x over 3x cube times cosine cube 3x. Yan. So, indeterminate pa rin yan kapag sinubstitute nyo yung yung x. So, applyan natin ng theorem. So, dito sa numerator, may sine cube 3x. So, di ba kailangan magkaroon ka rin sa denominator ng whatever function na nasa loob ng sine. Ano yung nasa loob ng sine ngayon? 3x. So, maglalagay ka ng 3x sa denominator, pero hindi lang basta 3x kasi naka-cube si sine. Dapat, lalagyan mo rin ng quantity cube. Okay? Para ma-apply natin yung limit theorem. So, hindi pwedeng nag-divide lang ng 3x quantity cubed. Ibabalance nyo yon by multiplying din ng 3x quantity cube. Okay? Or 3x cube over 1. So, tapos yung natira, yung nasa denominator na to, kokopyahin nyo lang. So, times 1 over 3x cube cosine cube 3x. Yan. Tapos, pwede nyo nang i-distribute yung limit as a product dito, tsaka isang expression dito. So, magiging limit ng sine cube 3x over 3x cube. Ito, pwede nyo itong isulat as sine 3x to the third, right? Other notation. Tapos, ito, gagawin yung limit ng isang expression na lang as, so sa numerator, 3x quantity cube over sa denominator, 3x cube cosine cube 3x as x approaches 0. So ito, by power of a quotient law, pwede nyong i-rewrite as sine 3x over 3x to the third. Right? Or pwede nyong ipasok ngayon yung limit dito sa cube. Property ng limit. So magiging, ano na siya, limit ng sine 3x over 3x as x approaches 0, quantity cube. Times limit ng, ito, simplify muna natin. 3x quantity cube, didistribute nyo yung 3 na exponent, power of a product law, magiging 3 cube, x cube. Yung 3 cube, 3 times 3 times 3, 27. Divided by 3x cube cosine cube 3x. Ito, pwede pa nating makancel yung x cube. Tapos, i-divide nyo yung 27 by 3. 9. Right? So, magiging 9 na lang over cosine cube 3x. Yan. So, kapag in-evaluate na natin yung limit, diba, by theorem, ito na ay 1. So, 1, kaso naka-cube pa siya, i-cube mo, 1 cube times limit neto, pwede nyo bang i-direct sub na lang yung 0 sa x? Yes, kasi hindi naman yan mag-i-indeterminate eh. So, 9 over cosine cube 3 times 0. So, itong 1 cube, 1 pa rin yan, right? Times 9 over cosine cube of 3 times 0, 0. Diba yung cosine 0 is 1. So, 9 over 1 cube, kasi naka-cube si cosine, still 9 over 1 or 9. So, the value of the limit is 9. Okay, problem number 37. Next, problem number 38.
What if limit of x tan 2x over sine squared 5x as x approaches 0? Yan. So, kapag dinirect sub nyo yung 0 dyan, magi-indeterminate yan, di ba? So, magmamanipulate tayo, applying yung limit theorems. So, ito munang tan 2x, gagawin ko siyang in terms of sine and cosine. So, limit ng x, yung tangent 2x is equal siya sa sine 2x over cosine 2x. Then, all over sine squared 5x. So, magdi-divide ngayon tayo. Numerator divided by the denominator. Ito may over 1. So, ang gagawin, copy nyo lang yung numerator, bale, x sine 2x over cosine 2x times the reciprocal ng denominator, reciprocal ng sine squared 5x over 1, 1 over sine squared 5x as x approaches 0. So, ang gagawin natin, yung apply natin yung theorem. So, dito kay sine 2x, kailangan makopya nyo sa denominator yung function na nasa loob ng sine, 2x. So, magdi-divide ako ng 2x. Pero, para ma-balance mo yung pag-divide ng 2x, kailangan mong mag-multiply. Or wag ko munang gawin yung pag-balance, mamaya na muna kasi meron pa tayong dadagdagan pa ng expression, yung nasa denominator na sine squared 5x. So, kailangan meron din itong 5x sa taas kasi yung f of x sa loob ng sine is 5x. 5x lang ba? Hindi. Kasi naka-squared ka kay sine eh. So, dapat quantity squared mo siya. Okay. Tapos, ibabalance na natin. Yung dinivide ko na 2x dito, magmamultiply ako ng 2x. Tapos, yung minultiply ko na 5x quantity squared dito, magdi-divide ako ng 5x quantity squared. Okay, so balance na lahat. Tapos, yung hindi natin nagamit pa na term sa original limit is yung x over cosine 2x. Lagay ko na lang sa dulo. So, x over urong. X over cosine 2x. Yan. So, pwede mo nang i-distribute yung limit as a product. So, product nitong limit times ito pag-i-sign ko as isang expression. So, magiging limit ng sine 2x over 2x as x approaches 0 times limit ng 5x quantity squared over sine 5x squared as x approaches 0. And then times the limit, ito, multiply natin, 2x times x, or ano na siya, 2x squared over 5x quantity squared cosine 2x. Yan. So, magiging limit ng, sige, copy ko muna ulit, sine 2x over 2x as x approaches 0. Ito, by power of a quotient law, pwede na lang natin yung isulat as limit ng 5x over sine 5x quantity squared as x approaches 0. Right? So, pwede nyo nga ipasok yung limit sa loob ng squared. So, magiging times limit ng 5x over sine 5x as x approaches 0 quantity squared. Yan, property ng limit yon. Tapos ito, simplify pa natin further. So, limit ng 2x squared over, didistribute nyo yung exponent na 2 sa 5x, bale 5 squared, x squared. Ano yung 5 squared? 25. Tapos, times the cosine of 2x. Hindi kasya.
Ito, cosine of 2x. Yan. So, pag in-apply na natin yung limit theorem, di ba ito, ang limit niya na is 1. So, 1 times, ito, limit niya na rin is 1. Kaso naka-squared pa siya, so 1 squared. Tapos dito, pwede nyo bang, cancel pa pala natin yung x squared, no? So, magiging, ano na lang, limit na lang ng 2 over 25 cosine 2x as x approaches, nakalimutan na isulat, 0. Right? So, pwede nyo na bang i-direct sub na lang yung 0 sa x? Yes, kasi hindi naman mag-i-indeterminate yan eh. So, 2 over 25 cosine of 2 times 0. So, bale, ito 1 times 1 squared, 1 pa rin yan. Times 2 over 25. Cosine 2 times 0 is cosine 0, which is 1. So, 1 times 2 over 25 times 1, 2 over 25. So, the value of the limit is 2 over 25. Okay, number 38. Next, number 39. Limit of x times the quantity 1 minus cosine of 1 over x as x approaches negative infinity. Yan. So, kapag dinirect sub nyo yung negative infinity, ibig sabihin nun, nag-a-assume tayo ng napakaliit na value. Let's say, negative 9999999 ... Magiging ano yan? Negative infinity times 1 minus cosine of 1 over negative infinity. Diba by theorem, ano yung limit ng 1 over x as x approaches negative infinity? Ito magzi-zero yan, right? So, negative infinity times 1 minus cosine 0. So, negative infinity times 1, cosine 0 is 1. So, negative infinity times 0. Anong sagot? 0 ba yan? Negative infinity times 0? Hindi. Indeterminate. Isa yung indeterminate. Marami kasing form ng indeterminate aside sa 0 over 0, infinity over infinity. So, isa tong indeterminate. Okay? Hindi yan equal sa 0. So, ang gagawin natin, magmamanipulate tayo. Kasi napalabas natin is indeterminate eh. So, pwede natin gawin dito, di ba? May theorem tayo na kapag meron kang 1 minus cosine of any function, sige, sulit ko ulit. 1 minus cosine of f of x over f of x as x approaches a is equal to 0, kailangan, dahil may 1 minus cosine of 1 over x tayo, mag-aano tayo? Mag-divide para kapareho nung nasa loob ng cosine na 1 over x. Maglalagay ako ng 1 over x sa denominator. Para may f of x pareho na 1 over x. At sa cosine, loob ng cosine at sa denominator. And tapos, ibabalance nyo yan. Kasi, nag-divide tayo ng 1 over x para mabalance, mag-multiply kayo ng 1 over x. Or 1 all over x over 1. Tapos itong x na to, igilid na lang natin dito. Yan. So, kapag dinistribute na natin as yung limit as a product, magiging limit ng 1 minus cosine 1 over x over 1 over x as x approaches negative infinity times limit ng 1 over x times x. Or simplify nyo na to, bale, 1 over x times x cancel 1. Limit ng 1 as x approaches negative infinity. So ito, by theorem, ano nang sagot dyan? 0, right?
times. Ito, dahil constant yung 1, ang limit ng kahit na anong constant, kahit ano pa i-approach ni x, yung constant pa rin na yun. Di ba? 1. So, ang sagot is 0 times 1 or 0. Okay? So, kanina, kung inisip nyo na magzi-0 siya, tama kayo agad. Pero, ang tamang approach dyan is gamitan nyo ng ganitong theorem. Kasi indeterminate yung negative infinity times 0. Okay? Next, number 39. Number ano na pala? 40 na kasi 39 yan. Paano kapag limit ng pi x over 2 minus 3x as x approaches positive infinity? So, limits at infinity pa rin. Bale, may sign pala, sorry. May sign. Nasa loob ng sign itong expression. Yan. So, kapag dinirect sub nyo yung infinity dyan, sa loob nung, yung sa mga x dito sa loob ng sign, di ba mag-aano yan, indeterminate? Kasi, pi times positive infinity over 2 minus 3 times infinity. Infinity pa rin to, tapos ito negative infinity. So, indeterminate yung infinity over infinity. Pero, ang gagawin natin, yung natutunan natin sa tinuro ko sa inyo sa limits at infinity. Diba? Anong ginagawa natin doon? Minumultiply natin or dinidivide natin both sides, both numerator and denominator by the highest power of x in the denominator. So, tingin kayo sa highest power of x ng denominator, si x. So, gagawin ko, limit ng sine of pi over x over 2 minus 3x, i-multiply ko to by 1 over x over 1 over x. Ibig sabihin din neto, nag-divide ako both numerator and denominator by x. Yan, so distribute. So, limit as x approaches positive infinity. So, limit ng sine. So, sa numerator, pi x times 1 over x, cancel si x. Pi na siya, na lang siya. Tapos, 2 times 1 over x, 2 over x. Minus 3, x times 1 over x, cancel si x, 3 na lang. So, di ba, pwede nyo nang i-apply yung limit theorem na kapag meron kayong limit ng 1 over x to the r as x approaches positive infinity, that's 0. So, lahat ng may mga power of x sa denominator, sa mga terms, kapag yung x is na-approach niya yung infinity, ang magiging limit niyan is 0. Okay? So, bale, magiging limit ng sine of pi. So, kapag kinuha mo yung, i-distribute nyo yung limit, di ba? So, pag kinuha mo yung limit ng pi constant, pi pa rin yun. Ito, may power of x siya. Di ba? May power of x, so ang limit niyan is 0. Power of x sa denominator, I mean. Then, minus the limit netong constant na 3. So, wag ko nang isulat pala yung limit kasi ini-evaluate na natin. So, sine ng pi over 0 minus limit ng constant 3, 3 pa rin. Yan. So, bale, sine ng pi over 0 minus 3 or pi over negative 3 or gawin yung sine ng negative pi over 3. So, ano yung sine ng negative pi over 3? Diba? Ano yan? Special angle yan. Ano ba yung pi over 3? I-multiply nyo by 180 degree over pi. Cancel si pi, 180 divided by 360. So, sine ng negative 60 degree. So, alam natin na ano yung sine ng 60 degree. Square root of 3 over 2. Pero kasi negative siya eh. Saan quadrant kapag negative? Negative angle.
Fourth quadrant yun, di ba? Nandito siya. Ano yung sign ng sine kapag nasa fourth quadrant? Negative. Nasa negative y-axis. So, dapat lalagyan nyo to ng negative. Okay? So, the answer is negative square root of 3 over 2. Okay? So, number 40 na yon. Sige, isa pa. 40, 41. Limit of sine theta over theta squared as x approaches theta from the right. Okay? So, ang gagawin natin, kapag dinirect sub nyo yung mali. Bakit ano? Mali. Theta approaches 0. Theta approaches 0 from the right. So, kapag dinirect sub nyo yung 0 sa theta, mag-i-indeterminate yan, ha? So, ibig sabihin pala ng neto, may positive sign. Ibig sabihin, ina-approach ni theta yung 0 through values greater than 0. 0 rad. Let's say, kahit sa angle, 0.0, kahit sa degree, 0.000001 something degree, di ba? So, hindi siya pwedeng i-direct sub. So, ang gagawin natin, mag-a-apply tayo ng limit theorems. So, di ba, may theta tayo sa sine. So, limit ng sine theta, kailangan meron ka ring theta sa denominator. Kung ano yung nasa loob ng sine, yung f of theta mo bale is theta, dapat meron ka ring f of theta sa denominator na theta. Meron ka namang theta squared sa denominator eh. So, hugutin mo na lang yung isang theta from theta squared. Tapos, meron ka pang matitirang 1 over theta. Diba? Para theta times theta sines theta squared. So, limit as theta approaches 0 from the right. So, pwede mo nang i-distribute yung limit as a product, isang limit times isang limit. Okay? So, limit ng sine theta over theta as theta approaches 0 from the right, then times the limit of 1 over theta as theta approaches 0 from the right. So, di ba, by limit theorem, ang value na neto is 1 times, so ito naman, limit ng 1 over theta as theta approaches 0. So, ipag dinirect sub nyo yung theta positive yan, 1 over 0 positive. So, ano siya? Kapag constant yung numerator, tapos approaching 0 yung denominator, particularly dito, through positive values, automatic yan, infinite limits. Diba? Naturo ko sa infinite limits. Pero anong sign ng infinity symbol? Positive or negative? So check nyo, yung division rule for integers, positive yung numerator divided by positive yung denominator. So positive divided by positive, positive. So the answer is positive infinity. (41). Sige, isa na lang. 42. Limit of sine squared theta over theta as theta approaches 0. Ayan. Pag dinirect sub nyo uli yung 0 sa theta, mag-i-indeterminate 0 over 0 yan. So, apply natin ng theorem, manipulate natin. So, di ba, kailangan natin ng etong sine squared theta, gawin ko siyang sine theta times sine theta. Tamang-tama, may theta ka sa isang sa denominator natin, so i-pair mo sa isang sine yung theta. Yan. Limit as theta approaches 0. So, para ma-apply mo yung theorem dito, yung limit theorem. Tapos, itong isa, i-distribute mo lang. Kuhain mo yung separate limit niya nung sin theta. So, limit ng sin theta over theta as theta approaches 0 times the limit nung sin theta
as theta approaches 0. So ito ang limit niyan, 'di ba, by theorem is 1. Tapos, pwede mo bang i-direct sub yung theta sa sine? Yes, kasi hindi naman yan mag-i-indeterminate eh. So, 1 times sine theta ay sine 0 which is 0. So, the answer is 1 times 0 or 0. So, the value of the limit is 0. Okay, so sige. Hanggang dito na lang muna. Tutuloy na lang natin. Sige, magpa-part ano na ba to? Part 3 na to, no? So, magpa-part 4 pa tayo. Sige, abangan nyo para talaga ma-master nyo to ng lubusan. Ma-expose pa kayo sa more problems. For this topic, limits of trigonometric functions. So, subscribe nyo lang ako sa ating YouTube channel, Engineered Math. And click nyo yung notification bell para man-notify kayo pag may uploaded video tutorials tayo ulit. So, lilink ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin for this, yung mga past video tutorials natin sa differential calculus, pati yung pinaka-playlist na rin ng differential calculus para mapanood nyo simula sa unang lessons hanggang sa dulong lessons para sa mga lessons nyo sa calculus subject, di ba? Para meron na kayong video tutorial playlist guide from our YouTube channel, Engineered Math, sa buong subject nyo na differential calculus. So, pwede nyo na yung i-binge watch, i-marathon, pag kailangan nyong mag-review or kahit mag-advance study, di ba? Yun. So, good luck sa mga nagtitake ng differential calculus subject. Kayang-kaya nyo yan. Basta mag-aral lang mabuti, solve maraming problems, parang yung ginagawa natin dito sa video tutorials. Nagsasolve tayo ng maraming problems. And gawin nyo lang guide yung differential calculus playlist ko. So, basta panoorin nyo lang yon, mas malaki na yung chance nyo to pass the differential calculus. Sige, so see you on my next video tutorial. God bless everyone. Bye-bye.